rebuttal part 2 tayo dito kasi nakarigtaan ko kaninang i-address itong pinaka particular na komento ni Aling Rosemary na sabi niya, teka, akala ko ba mahirap ang mga Duterte? Ba't namigay ng libre? Alam ko na, katas ng dilihensya, patong or datong, kaya para magandang pakinggan. Maraming kickback sa korupsyon. Ganon, no? So, ang sinabi na yan na yun ay misinterpretation niya, misconception, no? Na sabi niya daw, unang-una, bakit akala niya daw mahihirap ang mga Duterte? Hoy, hindi mahirap ang Duterte ha, Aling Rosemary. Paano naging mahirap yan? Yung pinakalolo nila ay governor ng Davao na hindi pa divided. Pangalawa, ang mga Duterte, si Tatay Digong ay piskal. Tama ba? Isa siyang piskal, tapos mayor pa for 21 years. Ang kanyang misis ay flight stewardess. Paano naging mahirap yan? Di ba? Dito tayo kay VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte ay isang abogada. Ang asawa niya rin ay isang abogado. Meron silang law firm. Paano naging mahirap yun? Ito si ano naman, si Mayor Baste, no? Ganon din. So, paano naging mahirap yung mga yan? Hindi sila mahirap. Mga noble family. Yun nga lang, hindi sila kasing yaman nila Saldico. Hindi siya kasing yaman nila Martin Romualdez na kayang bumili ng eroplano. Hindi kayang bumili ng helicopter. Hindi nga nakabili si Tatay Digong ng bagong mga luxury cars, no? Ang meron yata si Tatay Digong, if I'm not mistaken, no, yung mga SUV lang na mga common na mga SUV na makikita natin sa Davao City. Diba? So hindi sila mahirap pero hindi sila ubod ng yaman. Mayaman lang. Pero hindi sila ganun ka level, no? Nitong mga Marcoses na mga rich kid talaga. Rich kid din sila. Oo. Pero yan na nga, simple sila na pagkamayaman. Hindi sila yung typical na talagang afford nilang bumili ng mga helicopter. Billion halaga rin ng mga private plane, 'di ba? Na kung saan na barya-barya lang yan kila Saldico at kila Martin Romualdez. Bakit abogado ba sila? Ibig ko sabihin, yan na yun ang sagot ko doon. Hindi sila mahirap. Walang nasasabing mahirap ang mga Duterte. Simple lang sila. Kasi meron silang delikadesa. Meron sila yung tinatawag natin na hindi sila insensitive na mga tao. Alam nila kasi maraming ang Pilipinas, sabi nga nila, diba, third world country, ibig sabihin nun maraming mahirap sa Pilipinas. So sila as leader, kailangan nilang mamuhay din ng simple, di ba? Kasi from the word leader, di ba? So sila yung parang ehemplo. Sila yung parang role model, ganun. So hindi sila bumibili ng kung ano-ano mga luxury items. Si VP Sara Duterte nga, ang kanyang mga damit ay mga yung pang common lang din na afford natin ng mga Pilipino sa mga damit na, for example, Uniqlo, mga ganun, di ba? Shopee, Lazada. Yan ang mga Duterte kasi ang ginagawa, may pera sila, hindi sila mahirap. Diba? Yun na nga, ulitin ko, governor ang lodo nila. Ang kanilang nanay is yung loda naman ay teacher, public teachers, pero ang public teachers hindi naman sa pang-insulto sa mga teachers, pero yan sila, di ba? Pagkakalam ko 31,000 yata ang pinaka-entrance ng sahod ng mga teachers. So hindi natin sila mabilong as mayaman ang mga teachers, no? Middle class pwede. Pero itong mga governor, mayor for 21 years, piskalya, tapos yung flight stewardess, kita paano malaki ang sahod ng mga FA, ha? Tapos yan nga, abogada. Abogado ng asawa, meron silang law firm. Mayaman sila, hindi sila mahirap, pero hindi sila ubod ng yaman kagaya ng mga nabanggit kong mga kurakot na mga politician. Okay, so let's go to papabango. So actually hindi naman napapabango yung mga Duterte. Alam niyo ba na dito sa Davao City nga hindi lang sa Davao City, basta yung mga yan, kahit saang lugar, kahit national position man yan sila or sa Davao local, ang ginagawa talaga ng mga Duterte is very consistent, no? May election o wala, mayroon silang katungkulan o wala, tumutulong yung mga yan. Tumutulong ba? Kumbaga yung depende sa abot ng kanang makakaya. Talagang ginagawa nila. So, yan ang kagandahan sa mga Duterte na bakit minamahal sila ng mga taga Davao. Hindi lang mga taga Davao, buong Pilipinas minamahal sila. Buong mundo, actually, hindi lang buong Pilipinas. Buong mundo na may mga Pilipino, pati nga mga ibang lahi, bumibilid dyan sa mga Duterte, no? Kasi nga, grabe yung kanilang political will, grabe yung napaka-strong ng leadership nila. Like, hindi mo talaga pwedeng baliin ang kanilang prinsipyo at paniniwala. Diba? So, yun ang rebat ko doon kay Aling Rosemary, ng Manila. So, ulitin ko naman yung mga taga Manila naman na hindi naman sa naiinggit, pero syempre napapasana all sila. Kasi nga, low wage earner. Ang tawag dyan,
minimum wage earner. So magkano bang minimum wage sa Manila? So 610, tama ba? If I'm not mistaken, 610 or 600 plus or 700, I don't know. Sabihin natin 700 sa Manila kasi no, ako nakatira doon ang pamasahe. Like kaya need mong sumakay ng 3 beses. So for example, yung aking duty ay nasa may Ayala sa Makati. So ako ay nakatira sa sabihin natin Project 7 sa may Quezon City. So need kong sumakay ng tricycle papuntang EDSA. Pag dating ko ng EDSA, sakay ulit ako ng Carousel bus. From Carousel bus, sakay ulit ako ng bababa ako ng Makati, no, sa may Ayala, Juan Ayala. Tapos sasakay ulit ako ng jeep papunta doon sa somewhere, no, na papasukan ko sa Makati. Ganon yung sakayan doon 3 beses. And magkano yung pamasahe noon, no? Sa mga 20-20 o 20-30. Nasa mga 70 pesos ang aking magiging pamasahe. Ano lang one way. So balikan 140. So magkano na natira sa 700? Di ba? 700 minus 140. So ano na lang 560. Oh. Tapos quick pa mga isaw kasi alam mo sa totoo lang ang daming akyat baba sa Manila pag doon ka nagtatrabaho. So time consuming and at the same time grabe yung energy na very demanding, no? Physically demanding ang manirahan sa Manila. So bawal ang weak doon sa lugar. Kailangan mo maging malakas. So in order to sustain your energy, need mong kumain ng quick isaw. Iba ka ng quick 15 pesos. Hindi ako pwedeng kumain ng isang pirasong quick lang. So that's 30 pesos. Oh, magkano yung isaw? 10 piso. O dalawa 20. So magkano na? 50. Kanin, 3 piraso. 80. Yung mga ganun, di ba? Napakaliit nung 700 pesos sa Manila na sahod. Kaya sabi nga nung commentor na sana sa Manila ganun din daw kasi malaking tulong talaga yung free rides sa mga madlang people, lalo sa mga minimum wage earner. So nga pala, munti ko na makalimutan. Ito pala ang nakikita yung coastal road, mga tulay, itong palibreng sakay. Hindi ho to kay Mayor Basti Duterte ha. Hindi ito pera, walang sinabi ang mga Duterte na pera nila to. Aling Rosemary, shout out ho sa inyo. Wala sinabi kailanman. Meron ba? Paki-comment nga dyan kung saan at nyo ako. I-refer nyo ako sa mga videos na ganun ang sinasabi nila na pera ng mga Duterte. Walang ganun. Ang binigay, ang natutunan, naalala ko lang, napag-alaman ko lang na pera ni BP Sara Duterte or ni Mayora, yung nag-donate siya ng 1 million pesos para sa COVID-19 response, ganun. Nag-donate siya ng 1 million pesos yun, galing sa kanyang sahod as mayor. I think parang isang buong sahod niya yata, basta 1 million, malaki din yun, no? Para sa politician na ang sahod, magkano ba sahod ng mayor? Di ko alam, no? 50 mil ba ang buwan? 100,000 per month para sa highly urbanized city. Malaki yung 1 million para sa taong hindi naman nagnanakaw. Siguro kung kagaya kay Saldico, kila Martin Romualdez na billion ang insertions, yung 1 million wala yan, barya lang yan. Si Stella Kimbo nga, ang mga gamit niya, mga luxury items, di ba? Millions. Kasi malaki ang billion ang nanakaw noon. Hinayupak na yun, Stella Kimbo na parang palaka, no? Kamukha ni Aura Breguila. So yung mga nakita natin ito, mga palibre sa Davao City, hindi ito pagmamayari ng mga Duterte, hindi ito nila pera at wala silang sinabing ganun, no? Na ito ay pagmamayari nila galing sa bulsa nila, kundi ito ay pera ba ng taong bayan. Sila kasi yung sila yung captain, sila yung chieftain, sila yung mayor, sila yung na may access sa pera natin. So yung pera natin na dapat nakawin nila, kagaya ng ginawa ng ibang mayor, governor, congressman, presidente, Bongbong Marcos, ng mga kaalyansa niya, ka-unity niya, unitives, di ba? Na pinagkukurimbat ang pera, bilyon-bilyon. Ito mga Duterte, walang ganun, hindi nila ginagawa yun. Imbes na kulimbatin, kukurakutin yung pera, ang ginawa nila ay binili ng in-acquire ng mga bagay na magaganda, pang world class na makakatulong para sa transportasyon ng mga Pilipino. Di ba? Pinagawa ni Tatay Digong ng tulay. 33 billion to tulay, coastal road rather. Itong nakikita ho ninyo sa video natin na to, na coastal road, ito ay 17.8 kilometers or sabi natin 18 kilometers long. Ito'y tumatayo as una, bypass road, pangalawa, flood control project, pangatlo, pang recreational and activity purposes na rin para sa mga taong magja-jogging, magsa-cyclist, gano'n, no? So marami ang mga purposes ng mga proyekto namin dito sa Davao City na pinagawa ni Tatay Digong. For example, itong coastal road.
So hindi nila sinabing pera nila ito. Hindi nga nila sinabing kumbaga sa totoo lang, ito sa Tatay Digo nga for example. And alam ko si VP Sara Duterte at si Mayor Basti Duterte ganun din para sila ng prinsipyo na ito ay pera ninyo. Huwag niyong ilagay ang pangalan ko kasi hindi ko ito pera. Pera ninyo, taong bayan, pinaghirapan nyo ito. Trabaho lang namin na magpagawa ng mga proyekto. Trabaho namin, yun ang mandato. Kaya ninyo kami binoto, kaya kami andito dahil sa mandato ninyo. Ginagawa namin ang dapat lang na gawin bilang isang politiko, bilang isang mayor, isang presidente. So wala silang sinabi kailanman, di ako naaalala, di ko talaga na wala sa aking memory, wala akong maalala na may ganong sinabi ang Duterte na pera namin to. Pasalamatan nyo ko. Walang ganon. Hindi kagaya sa ibang mga politician dyan sa inyong lugar. Lingon kayo sa lugar ninyo. Panigurado ang inyong mga basis dyan ay mga nakapangalan ni konsihal. Ganyan, no? O, lingon kayo sa inyong mga gym, sa inyong mga overpass, flying over, mga bus stops, or ano pa man dyan ang mga public utility, no? Or ano pa. Basta yung mga pampublikong mga amenities, no? Facilities rather, yun. Mga public facilities dyan, tingnan nyo, may nakalagayan. Pati nga siguro mga lapida, no, na mga park, andyan na nakapangalan, pati sa kalsada nakaukit yung pangalan na. In that way kasi, ini-immortalize nila yung kanilang pangalan para maalala, mababasa lagi ng mga tao, para yung ating kamag-anakan, no? Lagi silang makikita over the time, habang tumatagal, years, 10 years na nakalipas, andyan pa yung pangalan nila, so nai-immortalize gamit ang pera ng taong bayan. Kuha nyo, di ba? Ginagamit nila pampaipal. Hindi naman na pera yun. Parang si BBM nga, parang bubo. Ginagawa niya build more daw yung build better more daw yung yung tulay. Hindi naman yun, kahit nga si Duterte, hindi niya nga nilagay ang pangalan niya doon kasi alam niya hindi na niya project niya yun, initiative niya yun. Ibig sabihin, kanyang kumbaga utak niya yun. Siya may utak doon. Bakit nagawa yung tulay na yun na napaka-iconic na river bridge? Kasi hindi niya pera man, hindi man pera ng Davao, kundi pera ng Chinese yun. Sino bang China government? Sino ba nakipag-usap sa China government? Hindi naman si Pinoy, hindi naman si Gloria, hindi rin si Bongbong Marcos. So it's Duterte initiative, parang gano'n, no? So parang yan kumbaga kanyang trabaho niya yun. Ginawa niya ng paraan para makahanap ng pondo para magawa yung tulay na yun kasi unfunded project. Pero kasama yon sa sa drawing, kasama yon sa sketch or sa blueprint yung tulay na yun kasi hindi naman mabubuo ang 17.8 kilometer long na coastal road sa Davao City kung hindi yon malalagyan ng tulay, di ba? So ulitin ko, Rosemary ha, huwag mo sabihin na mahirap ang mga Duterte kasi hindi totoo yan, hindi sila mahirap. Pero hindi rin sila ganun sobrang ubod ng yaman. Tama lang sila na mayaman, rich kid lang sila pero hindi sila kasing yun na nga, hindi sila dahil hindi sila kurakot kagaya ng mga Romualdez and Marcoses. Kaya hindi mo sila makitaan na nakabili sila ng mga luxury brands, mga luxury items. Si Katie Duterte pwede kasi siya, social media influencer si Katie Duterte, na at the same time nanay niya naman ay negosyante. Marami niyang mga donut businesses in franchises, mga ganun. Tsaka yan sila, American citizens yata. O ano bang nakayaman ba pag magiging American citizens? I don't know. So paki-comment na lang dyan sa mga taga-US, no? Sana all. Anyway, so yun lang hindi mayaman ang mga Duterte na kasing yaman ng mga Romualdez. Pero rich kid ho sila, hindi ho sila mahirap. Sa mga nasasabing mahirap sila, saan nyo galing yung balitang yun? Hindi totoo yun Mayaman talaga ang mga Duterte. Governor, mayor for 21 years, fiscal, flight attendant ang nanay. Abogado si VP Sara Duterte, ganun lang. Tapos asawa niya ay abogado din, meron din siyang meron silang law firm. So ang mga Duterte, wala sila sinabi na pera nila pinambili sa mga basis. Billion ang halaga nito. Saan sila kukuha ng ganung pera? Billions of billions. Itong tulay na to, 33 billion. Imbes na kakawin to na Tatay Digong ang 33 billion. Kung si Marcos pa siguro to, wala ninakaw na to, no? Kung sila Lisa Marcos, sila Martin Romualdez, malaking bagay ang 33 billion sa kanila. Pero kay Tatay Digong, pinagawa niya ng ganitong tulay, coastal road, napakaganda, world class. That would be all. Thank you for watching and I have to say bye-bye. Sana nakapag-explain ng maayos.